Ayun guys. Hi guys, good morning, good evening, good afternoon. Isang mapagpalang hapon. Pinakita ko dito kanina, papasok. Kulay puti. Kulay puti guys, di ko alam kung sino ba gayon. Yan, makulimlim, maulan na hapon dito sa Daet. Grabe. Ang issue na naman, no? Daming issue sa sa EDSA. No guys. Daming issue sa EDSA. Marami na namang mga liquid na nagkakandarapa para pabagsakin ng EDSA, daming issue. So ano kayang magandang gawin natin nito? No? Anong magandang gawin natin dito guys? Mahirap kasi ang mga liquid. Ang dami na sila. So hindi naman natin sila masisisi. At syempre baka masyado lang silang overprotective o gusto nilang malaman kung ano ang kalagayan talaga ng EDSA guys. Sasabihin ko na ito sa inyong lahat, sa mga manunood ng EDSA. Sasabihin ko na, hindi ko na ito ipagpapatagal pa dahil yun tuloy naman, gusto nyo namang malaman ng totoo, 'di ba? So kailangan nating sabihin na ang kalagayan talaga ay medyo maraming mga marites dito guys. Maraming mga marites dito ang nagkakandarapa, diba? Madami. So yan, punta tayo sa Taisan kasi pasahod tayo ng mga tao doon. Hapon na, alas 4 na kaya 4:02. Kaya nga dami ang mga marites. Ayan dami mga marites guys, diba? Pambilis na. Sino yun? Ay, alam ko si yun. Ayan, so ito para malinaw sa inyong lahat, kahit nagda-drive ako ngayon at medyo dahan-dahan lang naman tayo. Marami kasi akong nababasa sa mga live, lahat ng live, diba? So ito isang patunay ito na ang EDSA po ay hanggang sa ngayon ay matatag pa rin, diba? Yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Naniniwala, tulad nga nung sinabi ko nung live ko, naniniwala pa na ako kay Papa Eds. Kasi siyempre siya ang nakakaalam ng lahat ng ito. Kami ay lang naman kami, support lang kami sa kanila. Kung ano yung niya, yun na yung susundan namin, di ba? Kung ano yung nararamdaman niya, di ba? So kaya ngayon naggawa ko ng video para ipaalam sa inyo na hanggang sa ngayon ay okay pa rin naman silang dalawa. Wala pa namang di ba? So kaya sabi ko magawa ko ng video kasi tinatamad ako mag-live. Ang daming nababasa kong toxic ako, sumasakit din ang ulo ko, kaya gano'n. Kaya parang gusto ko dito na lang, gawa na lang ako ng video kahit mga 8 minutes man lang, mapailiwanag ko sa inyo na hanggang ngayon ay okay pa naman sila. Wala pa naman silang pinagdadaan ng hindi maganda. Ang mga lang kasi, ang mga nagagawa lang ng issue ay yung mga supporters. Yung mga supporters lang na akala mo alam nila ang lahat, diba? Akala mo nandito sila sa Daet, yung mga basher para mong lahat ng galaw ni Eds ay binabantayan. So mahirap pa yun guys. Baka tayo niyan, madali tayo ng mga diba? So ngayon okay naman,
Lagi nga namin pinag-uusapan ni Doc Vlog kasi halos araw-araw man ako nandun. Yun nga, okay pa naman silang dalawa. Sa amin lang yun kasi hindi naman namin sila nakikita lagi-lagi. Saka ngayon may mga rules na kasi. May mga rules na bawal. Actually, napanood ko yung live ni Kuya July. Yun lang naman na sunod na lang tayo sa rules ng Kalingap. Kasi syempre para maging maayos naman ang ano natin. Kami susunod naman kami, willing kaming sumunod sa kanila sa rules ng Kalingap. Which is okay naman, wag lang mabidyohan, wag lang interviewin, wag lang i-vlog, 'di ba? Ng personal, pero na lang sa may mga event, 'di ba? Kami naman hindi man kami nag-i-interview sa mga beneficiary. Kumbaga parang pag may event. Ngayon, sana maging maayos ang patupad ng batas. Walang sisinuhin. Kaibigan man lang, katropa, 'di ba, ka-close. Kasi doon kasi nagsisimula 'yan eh. Tsaka yung magpapaalam na pwedeng i-vlog yung ganitong beneficiary. Hindi man kasi yan si Kalingap. Hindi man na humihindi at saka si Kuya Van. 'Di ba? Mahiya man niyang sabihin ay wag. Ngayon may rules na. Kaya wag na kayo magpaalam. Kaya nga rules na yan eh. Nakaya may pagpaalam ko yun na i-vlog namin. So ganun guys, kaya ako naggawa ng video dahil sa sobrang dami kong nababasang mga pambabas kay Eds, lalong-lalo na kay Eds. So si Eds lang ang makakasagot sa mga katanungan o kung may mga utusan man siyang magsagot dyan, 'di ba? Siya lang ang makakaalam. So maulan ngayon dito sa Daet, Sabado ngayon, which is payday ng mga natin. Marami tayong kailangang tawag dyan, malaman about sa mga nangyayari dito sa Daet. So ngayon po, sinasabi ko sa inyo, wala mang problema ang EDSA. Basher lang talaga ang may problema. At siya nga yung mga liquid, yung mga liquid na para alam nila ang mga nangyayari dito. Kami nga nandito, di namin alam eh. Pag nakita lang namin yun, sasabihin namin sa inyo. Pero yung babantayan namin ang heads, hindi naman namin ginagawa yun. 'Di ba? Hindi naman namin ginagawa yung mga ganong bagay. So, wala kaming alam sa mga ganyan. Pero sa sa sinasabi ko, si Eds kasi gagawa na ikakasira niya. Kaya magtiwala pa rin tayo sa kanya. Kasi siya pa rin naman ang nag-iisang nagmamahal kay Biancy bilang magjowa. I love you na nga eh. Wala man kasi namin, di naman kasi namin siya nakakausap. So, siguro kung magkita-kita man kami, kumustahan, kwentuhan, about sa live nila, sila lang dalawang nakakaalam. Diba? Kaya, salamat po ngayon, maulan na. Ulan Grabe yung mga estudyante uwi ang pati ngayon, saktong uwi na. Kaya medyo mahirap, 'di ba? Madulas ang daan, ingat tayo. Alam yung aksidente ngayong 2026 pagpasok pa lang ng ang dami ng nangyayari, 'di ba? Doon lang sa may Taisan, Kilabian sa amin may na-discrash yung bata. So yan guys, so gusto ko lang iliwanag sa inyo na okay pa naman ang EDSA
malalaman naman natin yan kung anong mangyayari. Tuloy-tuloy pa rin naman yan. Kasi hindi mapabayaan yan ni Kalingap Prabang EDSI. Hanggang ngayon, nandyan pa rin naman. So ayan guys, maraming salamat sa inyo. Sa mga basher, relax lang kayo dyan. Stay put. And tawag yan, stay put and relax. Relax lang kayo para sa mga basher na gustong pabagsakin ng EDSI guys. Ayan, manigas muna kayo dyan. Frozen lang muna, frozen. Frozen lang, frozen, para wala kayong masabi. Diba, wala kayong masabi, frozen lang. So salamat sa inyong lahat. God bless po. Ingat kayo palagi. Maulan na hapon sa inyong lahat.